Isang misteryosong bata ang pumasok sa bookstore upang kumuha ng kailangan nitong libro at agad din siyang umuwi. Pinagyayabang ng mag-asawa ang kanilang anak dahil napakatalino daw nito pero hindi daw ito nakakalabas sa araw dahil sa sakit sa balat. Dumating si Yakuza na upper rank 3 demon dahil ang tinuturing pala nilang anak ay walang iba kundi si Kibutsuji. Nag-report ang demon na hindi pa rin niya nahahanap ang bulaklak na kailangan ni Muzan, ngunit nakapatay daw siya ng isang Hashira. Pero nagalit pa si Muzan dahil ang nais niya ay ang tuluyang pagkawasak ng samahan ng Demon Slayer. Kaya pinarusahan nito ang pangahas na tauhan dahil wala daw kwenta ang kanyang pinagmamalaki. Dahil sa mga kalampag ay nagtungo doon ang kanyang ama. Si Yakuza naman ay naiinis dahil sinabihan siya ni Tanjiro na isang duwag kaya pinagbuntunan nito ang espada ng bida. Samantala sa Flower Mansion ay nagnanakaw ng pagkain si Zenitsu. Saka dinala niya ito kay Tanjiro kaso natamaan siya ng bata dahil nawawala daw ang bida. Dahil kahit bagong tahi ang mga sugat nito ay nagtungo pa rin siya sa bahay ni Kyojuro upang sabihin ang mga huling mensahe ng Hashira sa pamilya nito. Subalit naiinis pa ang tatay nitong si Shinjuro dahil tutol pala siyang maging isang Hashira si Kyojuro. Ikinainis ng bida ang narinig, ngunit nakilala daw ng matanda si Tanjiro na isang sunbreeding user saka siya binanata nito na ipinag-alala ni Senjuro dahil halatang nanghihina pero pati siya ay nasapok. Subalit lumaban ng bida at sinabi ni Shinjuro na minamaliit sila ni Tanjiro dahil siya ay user ng pinakamalakas na teknik, ngunit walang ideya dito ang bida kaya tinawag niya itong miserableng ututing matanda. Subalit sa kanyang pagsugod ay pinagsusuntok siya nito pero hinedbat niya lang ito sa ilong. Pagkatapos ay nagpasalamat pa si Senjuro sa kanyang ginawa habang ang ama ay bibili ng vitamin nitong MP Lights. Saka pinakita ang libro ng mga naunang Flame Hashira. Subalit pagtingin ay pinilas ang mga pahina nito ni Shinjuro kaya walang nalaman ng bida tungkol sa sunbreeding. Gayunpaman ay magsasanay na lang daw siya ng mas mahirap upang maging isa rin siyang Hashira na kagaya ni Kyojuro. Nang marinig ito ay naiyak na lang si Senjuro dahil naaalala ang kuya. Saka sinabi ni Tanjiro ang bili ni Kyojuro sa kapatid na gawin nito kung ano ang sa tingin niya ay tama. At bago umalis ay ibinigay pa ni Senjuro ang sword guard ni Kyojuro sa kanya. Pagbalik ni Senjuro ay nagagalit pa rin ang ama sa yumao nitong anak, pero napaiyak na lang ito dahil sa labis na kalungkutan. Pag-uwi ng bida ay nag-aabang si Haga Nezuka dahil nawala ang kanyang espada kaya hinabol siya nito ng magdamag para tuliin. Mabuti na lang ay pinapasok siya ni Kanzaki sa loob. Subalit napuyat siya kaya nanghihina sa almusal. Mabuti na lang ay good mood na ngayon ang swordsmith dahil sa paborito niyang pagkain. Pagkatapos kumain ay kinabayuhan naman sila ng mga bata habang nagpapalakas. At sa loob ng 4 na buwan ay nagpatuloy sila sa training upang mas lumakas. Hanggang sa bigyan ng bagong misyon ng bida sa Hilagang Kanluran. Agad namang nagtungo si Tanjiro sa isang liblib na lugar. Saka bigla siyang inatake ng demon ngunit tinulungan siya ni Nezuko para kalabanin ito. Kaya napilitang tumakas ang demon sa magpakatid ngunit hinabol nila ito. Nagtago ang demon at muling pinatubo ang paa, subalit nang dumating ang bida ay tuluyan na siyang tinapos nito gamit ang water breathing technique. Pagkatapos ay umuwi na sila sa Butterfly Mansion nang makita na kinukuha ni Tengen ang mga babae. Ngunit pinigilan ng mga kasama ang Hashira. Saka sumugod ang bida para bigyan ito ng bukol pero biglang nawala. Pinagbintangan nilang manyak ang Sound Hashira, kaya sinabi nitong kailangan niya daw ng mga babae bilang undercover sa kanyang misyon. Pero nang malaman na hindi pala isang hunter ang isa ay itinapon niya ito ngunit dadalhin niya pa rin si Kanzaki. Kaya nagpa siya ang bida na sumama bilang kapalit nito. At kasama niya sila Zenitsu at Inosuke ngunit iniisip nilang magagalit ito pero sumangayon naman ang Hashira sa kapinalo sa puwet ang dalaga. Bago umalis ay sinabi ni Tengen na patungo sila sa Entertainment District. Ngunit walang alam dito ang bida. Saka sinabi ni Tengen na siya ang Diyos ng katanyagan. Kaya kailangan daw nilang gawin ang lahat ng utos niya pero iniisip ni Zenitsu na isa itong baliw. Kaya sinabi din ni Inosuke na siya ang hari ng kabundukan pero tinukso ito ng Hashira na ikinainis ng binata. At sa isang iglap ay naglaho ito dahil sa sobrang bilis. Pagdating nila sa lugar ay napakaliwanag doon kahit gabi. Sinabi ni Tengen na kailangan nilang maging low profile pero tumakas na ang mga ito. At dahil sa dami ng tao ay nabaliw ang baboy ramo. Si Zenitsu naman ay niyaya ng mga babaeng mag-boom-boom. Pero sinapok na siya ng Hashira. Saka pinaliwanag na perpekto ang lugar na pagtaguan ng mga demon dahil sa nightlife dito. Ngunit ang unang utos ng Hashira ay hanapin ang kanyang asawa. Nagalit naman si Zenitsu dahil akala niya ay nagpapahanap ito sa kanila ng mapapangasawa. Kaya pinakita ang mga report na ipinadala ng 3 asawa nito. Di makapaniwala si Zenitsu sa narinig ngunit sinapok na siya dahil maingay. Giit ni Tengen na ipinadala niya para sa misyon ng kanyang mga asawa para hanapin ang demon pero nawawala na rin ang mga ito. Naisip ni Inosuke na patay na ang mga ito kaya sinikmuraan ng baboy ramo. Kalaunan ay nagpanggap ang 3 na mga babae pero ang papangit. Ngunit dahil gwapo si Tengen ay kumuha pa rin ng isa ang may-ari ng brothel.
Kaya sila Zenitsu at Inosuke na lang ang natira. Kalaunan ay nakita nilang may tinitignan ng mga tao nang makita nila ang number 1 maharot ng Tokito House na patungo sa customer nito, nang biglang may nais mag-hire kay Inosuke sa Ogimoto House. Kaya si Zenitsu na lang ang natitira. Natuwa ang Ogimoto House owner nang makita ang magandang mukha ng binata. Kalaunan ay nagpakitang gila si Zenitsu sa Kyogoku House sa pagtugtog. Dahil iniwan pala siya doon ni Tengen para gawin siyang katulong. Napakasipag magtrabaho ni Tanjiro kaya kahit may peklat ang kanyang noo ay hindi pa rin siya tinanggal. Nag-aalala ang dalawang bata dahil marami na daw ang nawawala at namatay pa ang owner ng Kyogoku House. Saka dumating ang bida dala ang mga bagahe. Kaya sinabi ng dalawang bata na iniisip nilang nagtana ng mga babaeng nawawala at isa na dito si Suma na naisip ng bida na asawa ni Tengen. Ngunit sinaway sila ni Koinatsu dahil hindi daw sigurado ang sinasabi nila. Saka binigyan nito ng candy si Tanjiro dahil napakasipag tapos nagtanong pa ang bida tungkol kay Suma na ipinagtaka ni Koinatsu. Kaya nagpanggap si Tanjiro na kapatid niya ito pero nahihirapan siyang magsinungaling. Naisip din ng bida na baka ang mga nawawala ay kinakain ng demon pero iniisip lang nilang nakipagtanan. Nagmamasid lang sa itaas si Tengen, samantala inis na inis si Inosuke sa mahabang damit. Nang marinig nito ang chismis sa isang babaeng ayaw lumabas ng silid. Pero nang makita siya ay hindi siya nagsalita dahil malalaman na isa siyang lalaki. Samantala nabihag pala ng demon ang isang asawa ni Tengen na si Makiyo, at tinatanong pa siya ng demon kung kanino siya nagre-report. Hindi nakilala ni Zenitsu ang sarili dahil sa pagpapanggap. Ngunit wala pa rin siyang clue tungkol sa pagkamatay ng may-ari ng tinutuluyang brothel. Samantala mas lalong pinahirapan ng demon si Makiyo. Sa Ogimoto House ay pinasok na ni Inosuke ang kwarto at nakita na may mga bakas nga ng demon at nalaman pang nagtatago ito sa kisame. Dahil dito ay yumanig kaya hinabol niya ito sa loob ng bahay hanggang tamaan sa mukha ang isang manyak. Nakita naman ni Zenitsu ang isang babaeng umiiyak. Ngunit nasa likod na pala si Doki na isang upper rank demon na nagpapanggap na tao. Kaya kailangan niyang magpanggap na hindi niya alam ang tunay na pagkatao nito kung ayaw niyang mamatay. Saka pinarusahan nito ang babae dahil hindi pa rin nakakapaglinis ngunit pinagtanggol ito ni Zenitsu. Ngunit pinatulog siya ng demon. 2 araw ang nakalipas ay kinumpronta ng brothel owner si Doki habang may tinatagong patalim dahil tila ito ang sanhi ng maraming nawawalang kababaihan. Ngunit sa isang iglap ay nahuli siya nito at dinala sa labas dahil isang upper 6 demon pala si Doki, saka ito hinulag upang mamatay. Kalaunan ay dinalaw siya ni Kibutsuji upang purihin dahil successful siya na isang demon. At sa present ay pinatalsik nito ang binata. Nagmakaawa naman ang asawa ng brothel owner na kanyang pinatay na maghanda na dahil paparating na ang mga customer. Kaya nagpanggap ulit siyang isang mabait na babae. Pero alam niyang hindi isang sibilyan si Zenitsu dahil hindi ito masyadong napinsala. Nang magising ang binata ay namamaga ang kanyang mukha. Ngunit ayos lang sa kanya basta makapagtanggol ng babaeng nasasaktan. Kaso pag alis ng mga bata ay bigla siyang kinuha ng demon. Dahil nawawala si Zenitsu ay inisip ng brothel owner na nagtana na rin ito kaya problemado siya sa negosyo. Samantala sinasabi ni Inosuke na nakakita siya ng demon sa kanyang tinutuluyan. Nandoon na pala si Tengen pero hindi nila naramdaman. Saka sinabi ng Hashira na nawawala na rin pati si Zenitsu. Pero nagpa siya si Tengen na mag-isang tapusin ang misyon dahil masyado palang mapanganib ang kalaban. Kaya pinakita ni Inosuke na tumaas na ang kanilang rank dahil sa mga karanasan. Nagpa siya din ng bida na magtungo sa Ogimoto House kung saan naglaho si Zenitsu pero pinagpipilitan ni Inosuke na nasa tinutuluyan niya ang demon. Kaya naisip ng bida na baka merong underground passage sa pagitan ng mga bahay. Pagsapit ng gabi ay nagpaalam si Tanjiro kay Koinatsu. Ngunit matagal na pala nitong alam na isa siyang lalaki. At nag-aalala din ang babae na baka may mangyari din sa kanya dahil aalis na rin siya kinabukasan para mag-asawa. Kaya nakiusap ito na gawan ito ng bida ng paraan. Subalit pag-alis ni Tanjiro ay dumating doon si Doki para patayin siya. Ngunit agad ding naamoy ng bida kung nasaan ang demon. Samantala inip ng maghintay si Inosuke kaya kinuha niya na ang mga espada sa mga bouncer daga. Sa kanilagay ang costume bago ito umalis. Puwersahang tinanong ni Tengen kung sino ang pinaghihinalaan ng brothel owner na pumatay sa asawa kaya nalaman niyang si Murabihimi ang salarin na may demon name na Doki. Agad siyang nagtungo sa silid ni Doki pero wala ito doon kaya nagpatuloy siyang maghanap sa bubungan. Si Tanjiro naman ay nahuli sa akto si Doki na kinokonsumo si Koinatsu. Ngunit agad din siya nitong pinatalsik. Kaya napagtanto ng bida na napakabilis pala ng upper rank 6. Kaya naghanda siyang makipaglaban pero bago iyon ay ibinaba niya muna si Nezuko. Pagsugod ng dalawa ay pinaghihiwa ni Tanjiro ang belt nito. Ngunit naitulak siya paitaas at doon nakipaglaban sa mga belt at pagbaba niya ay nakita si Koinatsu na nasa loob ng tela. At sa kabila ng panganib na kinakaharap ay handa pa rin siyang lumaban. Samantala nakita na rin ni Tengen ang isa niyang asawa na si Hinezuru.
At kinumpirma nito na si Doki nga ang demon. Ngunit pinapauwi na nito si Tengen dahil lubha itong mapanganib. Subalit lalo lang nag-init si Tengen na hanapin ang demon hanggang sa marinig niya ang kaganapan sa underground kaya ginamit niya ang espada at winasak ang lupa na narinig naman ni Doki. Minamaliit naman ng demon ang espada ng bida na mapurol na dahil sa pakikipaglaban. Umatake ang demon ng mga belt nito ngunit nahiwa ng bida ang mga ito gamit ang Raging Sun technique. Saka sumugod at muntik ng tamaan si Doki, ngunit natusok siya nito sa leeg kaso isa lang palang ilusyon. Dahil nasa likod na pala siya na gumamit ng fire wheel kaso napatalsik naman siya nito. Saka nahirapang huminga ang bida dahil sa mga ginawa niyang teknik. Ngunit pinilit pa rin niyang bumangon para hindi mamatay at patuloy na nakipaglaban sa upper rank demon. Nararamdaman niya rin na napakataas ng kanyang temperatura. Ngunit mas malakas daw siya kapag ganito ang kanyang katawan. Kaya muli niyang ginamit ang fire breathing at sumugod sa demon. Natakot ang mga babae nang makita si Inosuke. Ngunit patuloy itong naghukay para makita ang lagusan ng demon pero masyado itong maliit kaya dinislocate niya ang mga braso para makapasok at gumapang sa maliit na lagusan ng demon hanggang sa makarating siya sa lugar na puno ng mga belt. At nasa loob ng mga ito ang mga biktima na asawa ni Tengen. Dahil sa mga buto ay nalaman niyang ito ang bitukan ng demon. Pati si Zenitsu ay nakita niya dito pero nakita na rin siya ng bantay na agad siyang inatake pero pinaghihiwa ng baboy ramo ang mga belt hanggang sa mahulog ang mga biktima. Pinag-utos naman ni Doki na hulihin niya ang lalaki dahil maganda daw ang mukha nito. Umatake si Inosuke ngunit hindi niya ito mahiwa dahil nagpalambot bigla. Tatapusin na daw ni Inosuke ang bantay ngunit balak nitong patayin ang mga hostage kaya kailangan niyang iligtas ang mga ito. Ngunit iniligtas at pinrotektahan ng mga asawa ni Tengen na sila Suma at Makiyo ang mga hostage. Dumating rin si Zenitsu at ginamit ang bilis nito para mahiwa ang napakarami. At ang mga bouncer daga din pala ang nagdala ng kanyang sword. Saka naramdaman nila ang pagsabog sa itaas. Nakagagawan pala ni Tengen na agad na tinapos ang bantay. Kaya nakita na rin nito ang dalawa niyang asawa. Nanibago din si Makiyo dahil iba ang ugali ni Tengen sa mga kapwa nila ninja dahil mas pinahahalagahan nito ang kanilang buhay kaysa sa misyon. Galit na si Doki sa ating bida ngunit patuloy na nakakasabay ito sa mga atake niya. Ang mga belt sa ilalim ay nagtungo na sa demon at pumasok sa kanyang katawan. Kaya nang sumugod ang bida ay nakatakas ito. Sa katuluyan nitong nakumpleto ang transformation. Lumabas ang isang singkit na nagagalit dahil napakaingay daw nila pero dahil dito ay lalong nagwala ang demon kaya iniligtas ng bida si singkit pero pati tuloy siya ay nahiwa ng kalaban. At napakarami ring namatay sa lugar dahil sa atake ng demon. Aalis na daw si Doki dahil wala daw silang kwenta ng mga tao doon. Ngunit dahil sa mga napatay ng demon ay pinigilan siya ng bida, pinilit namang tumakas ni Doki kaya naputol ang kanyang paa pero agad din na tumubo. Dahil sa bida ay naalala ni Doki ang pinakamalakas na Demon Slayer ngunit nalaman niyang alaala ito ni Muzan dahil binigyan siya ng dugo nito. Dinala ni Tengen sila Zenitsu at Inosuke sa itaas para hanapin nila ang demon. Samantala kalaban na ito ni Tanjiro at gumamit ng mas maraming belt upang gawin siyang pork cubes. Ngunit kahit mas pinatibay niya ito ay nahihiwa pa rin ng binata dahil sa apoy kaya hindi niya ito tinigilan sa pag-atake, saka siya tumakas ngunit sinundan siya ng bida at sinunggaban ang kanyang leeg pero hindi pa rin siya nito napatay. Sa muling pag-atake ng demon ay tila slow motion ito sa paningin ng bida kaya hindi siya nahihirapan na masalag ang mga ito. Tinusok ng binata ang mga belt upang mahatak ito at mabilis niyang hiniwa hanggang sa makarating sa harap ng demon na ikinagulat nito sa bilis, subalit bago pa maputol ang kanyang leeg ay nawalan na ng lakas ang ating bida dahil sa sunod-sunod na ginawang atake. Ngunit pinagtanggol naman siya ni Nezuko na pinatalsik ng napakalayo ang kalaban. Galit na galit ang demon dahil nabasag pala ang ulo niya. Saka naalala na si Nezuko ang isa sa pinapahanap sa kanya ni Muzan. Sa pagsugod ni Nezuko ay nahiwa ng kalaban ang kanyang paa at naputol pa ang kanyang braso saka siya binilibag sa mga bahay. Akala ni Doki ay hindi na ito makakaalis. Subalit nakabangon ito dahil tumubo na pala ang isang paa at napatubo na rin ang kaliwang kamay na ikinamangha ng kalaban. Tapos nag-transform na rin ito sa matured demon form. At sumugod ito ng napakabilis ngunit naputol ulit siya ng kalaban kaso nang tatapusin niya na ay tinamaan siya sa ulo dahil napakabilis rin palang mag-regen ni Nezuko na parang sa mga upper rank demon kaya hindi makapaniwala ang katunggali. At dito na nga nagtatapos ang part 5 mga lods, like and subscribe ka naman dyan at pakiabangan ang susunod na part. Love you all, chup chup!